Good morning mga ka-agri, welcome back to my channel. Kahapon ginagawa ko yung aking lettucean saka manukan. Din yung isang farm ko doon. So ngayon, nagsabong na sila. Sasabong. Nandito pala ako ngayong umaga dahil i-update ko yung aking mga manukan. Manukan lang pala. So ngayon, ay pakita, nagsasabong. Tatapang nila. Papakita ko sa inyo yung aking organized na manukan na ngayon kasi dati sa lupa lang ako nagpakain. So ngayon, inorganize ko sila. Yan na po mga naging ginawa ko kahapon sa una sa manukan. Nagkaroon na sila ng maayos na kulungan din. Pinakawalan ko na rin sila para makagala. So pre-rinse na po, semi-pre-rinse na po yung aking area, yung aking manukan. Pero still, na mga kulungan nila ay nakaabang pa rin. So kanina binago ko to kasi yung aking mga layer na dalawa nagtago, hindi pa sanay sa hindi pa sanay sa nito sa mga manok, mga kasama niya. So kinuha ko dahil hindi pa sila makisabay sa kainan. So diyan wala nang laman kasi nilabas ko sila. So ito na po yung bagong arrangement ng aking manukan. So organized na po sila. Kakain po sila dyan. Yan lalaki. Ganyan po yan talaga lalaki. Hindi po siya kumakain. Nanonood lang siya sa mga kumakain. Napakabait. Hindi pa sila sanay. So sasanayin ko sila para lumapit dito at makisabay sa kanilang pagkain. Ito po yung divider ko. Nagkaroon ng kortina kasi yung lettuce natin baka masisira ng ammonia. So ito po ang kanilang bagong arrangement. Organized na po sila. Diyan po. Diyan po sila kakain lahat. So yung iba hindi pa sanay, nagtatago. Lumapit na yung aking mga babae kasi nakakulong sila. Ngayon lang sila lumabas. Hindi sila sanay na makiki-join sa kainan. Yeah. So mamaya may order akong 8 kilo. Siguro ibenta ko na to kay malakas sa pagkain. Yan po yung bagong arrangement nila. Naarawan po sila dito kasi UV plastic yung bubong ko kasi nakabili ako ng mas malaking UV plastic at saklob sa kasya dito sa buong greenhouse na walang putol. So expected na po natin na hindi na magpuputik dito kasi buo na po yung bagsak ng tubig doon sa dulo. Then doon lang po magbabasa. So ito po yung ating mga alaga. Hindi ko pa nabigyan ng tubig. Nayaan ko muna silang kumain. Yun po masaya ako. Ngayon kasi nagawa ko lahat kahapon yung aking mga gustong gawin na pag-organize ng ating manukan at saka ng ating mga lettucean. So organize na po dyan mamaya. Ipakita ko sa inyo kung paano ko inorganize yung aking lettucean kahapon, kagabi at saka yung farm. So dalawin din natin mamaya yung aking farm kung di ba sila nalanta. So dito po, bukod sa organize po yung ating manukan, meron din po sila itong sikretong taguan. Dito po sila naggala, nakikain, kain.
Diyan po, pwede po sila diyan magtago sa ilalim. Kung halimbawa uulan, pwede sila magtago diyan at may sumilong dahil may bubong naman. So may papaya tayo dito na pinatubo. Ayan, may bunga na. So, later pupunta tayo sa Letusan para i-update ko rin yung paano ko in-organize. So pupunta na tayo, tapos na tayo sa ating manukan, pupunta na tayo sa aking greenhouse Letusan. So na-organize ko na rin ang aking Letusan, puro net na ang paligid at hindi na rin basta-basta nakapasok yung mga hindi tao dito kasi may biosecurity tayo, hindi na tayo nagpapalaba. So yan po, organize po yung ating greenhouse dyan. Sa taas may double layer kasi pag sobrang init gagamitin natin to taas, hihilain lang natin siya yung taas. Pag sobrang init hilain natin yan, ay nagdalat yan. Tapos pagka sobrang hindi natin ilatag ngayon kasi maliliit pa yung lettuce natin, hindi pa kailangan ng lilim, so kailangan nila ng full sand. Then ito, second layer is para lang to sa mga hindi masyadong mainit, lalatag din natin. So kagabi ayan, kagabi ang ginawa ko. So dito po talaga ang aking dito ako gumagawa ng aking activities like pagpupunla, pag-ayos ng styrobox, paglilinis, lahat na dito na. So ito, ready na yan. Ito yung ginawa ko kagabi. So marami pa tayong punla, almost 80 pesos siguro yan. So ito yung ginawa ko kagabi. Parang may tagas din siya. So kailangan natin dublihan. Ayan. Yan po yung ginawa natin kagabi. Salik yan. Marami-rami na rin yan. Almost 120. Yan, organize po ang aking farm. At papaano, ako lang mag-isang gumawa. So dito tayo sa NFT system natin. Yan. NFT system, dito po yung reservoir. May timer po yan kaya hindi siya mandar ngayon. So, matagas. Yan po yung pansamantala yung aking mga talong. Nandyan muna siya. Kasi i-ready pa natin yung ating farm na pagtaniman yan. So meron na tayo dito mga paugat na tanglad para maparami natin. So yan po, naka-NFT system muna sila ngayon. Kasi habang ina-ready pa natin yung ating farm na pagtaniman nito. Mahaba na po yung ugat. Diba? So marami-rami po yan. 57 heads, almost 80 heads na talong. So ngayon, pupunta ako sa farm, doon sa isang lot ko. Dito sa lugar lang namin kasi nagtatanim ako kahapon ng talong. So ganun po, na-organize natin ang ating manukan, ang ating greenhouse na kabit natin yung bagong plastic. So dyan po, dati maanggi dyan. Ayun, hindi na kasi bukod na may siya screen, mayroon na rin plastic. So ganyan po, medyo nabawas-bawasan natin yung pagpasok ng langaw ngayon kasi itong portion na lang ang open. Yan po. Kasi naubusan ako ng net. So doon, sarado na rin. Yung kulay blue. So ngayon, thanks sa mga nag-follow sa aking mga videos, nag-like, nag-share, at nag-comment. At saka nag-click ng notification bell. So sana
Yung mga nanood dyan, subscribe na para updated kayo sa aking videos. Ngayon tutuloy tayo sa aking farm, mini farm, urban gardening kasi ipakita ko sa inyo yung aking mga tinatanim kahapon. Ito nga po pala yung aking harap ng bahay. Maraming halaman. Meron tayong duckweed, pero hindi pa ako nakapag-try niya magpakain duckweed. And may bunga na rin natin talong sa pot. Sa paso lang tayo. Pero nakapagpabunga tayo. Meron tayong mga mulberry dito. Yan, masipag po mag-uunga yan, malalaki. Then papaya. Papaya sa timba, nagbulaklak na. So, pwede natin pabungahin yan, gamitin natin yung fruit juice para makabunga sila. Then dyan, meron tayong holy basil, daming holy basil. Bango. Super bango. Then dito tayo sa yan, nandito na ako sa aking urban garden, isang lot dito. Sa taas, napakaraming dyan, patola. Gumagapang na sa pawad ng kuryente. So, hindi natin maabot. Ang daming bunga dyan. So, siguro hindi naman natin yung mapakinabangan at yan ay tanggalin na lang natin. So, ito po yung urban gardening ko. Meron tayong mga kamote dyan. At saka ito, padlak po to. Kaya safe yung aking padlak po, safe yung aking mga tanim. Napasok tayo. Ayan. So, dito, pag nagulay si Mrs., kumukuha lang siya dito ng mga talbos ng kamote. Dami po dyan. So, kahapon, dito tayo gumawa. Yan po, siningit natin sa kamutihan yung yung mga talong para habang nagpapalaki tayo ng talong, may talbos tayong kamote. So, dito kahapon, yung buhay naman so far, buhay ang ating. So, yun po ang ating ginawa kahapon dito sa urban gardening. May naman tayo dito. Luya, talong, yun ang tinatanim ko kahapon, talong. So, yun din ang proseso ulit. Tayo, land preparation, magbubungkal. Ayan. Meron tayong talong. Doon mga gabi. Ang gabi nasa tabi natin. So, ito po yung talong na luma. Hindi ko muna tinanggal kasi may bunga. Tsaka gumanda naman sila. Ilang taon na to? 3 years? 4 years? So, habang tumanda na yung talong, meron tayong palaki. Yan po. May mga tinatanim tayo kahapon. Ayan. So, dito po pangkain lang to talaga kasi maliit lang. Mamaya pupunta ako sa farm para doon naman ako magtatrabaho. Yan. Marami-rami na rin itong talong natin. Buhay na po sila lahat. Kasi po, malalaki na kasi sila. Nilipat natin. So, dyan may kulungan ng manok pero di na ginagamit. Ayan. Tapos, sa taas, ang daming bunga, patola. Ang daming bunga, hindi natin makuha. Ayan, sobrang dami. Kasi, ang taas na. So, sa talbos, ayan, malinis. Walang nakapasok dito. Malinis po yung talbos. Sarap kumain ng talbos. Yan po. Alright. Every time na papasok ako sa aking manuka, nakabuta ako. Then, papasok tayo.